Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kaabang-abang para sa House Prosecution Team ang pagharap sa paglilitis sa susunod na linggo ng mga dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga ito sa mga testigo ng prosecution sa Article of Impeachment kaugnay ng confidential fund misuse, misappropriation at irregular liquidation sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosa Licos. Let's wait and see kung anong sasabihin naman nila dito sa ating paglilitis pagdating ng kanilang turn. Sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na. Susunod na mga testigong ihaharap ng House Prosecution Team ang dalawang dating Special Disbursing Officers sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sina Gina Acosta sa Office of the Vice President at Edward Fajarda sa Department of Education. Susunod silang ipepresenta ng prosekusyon pagkatapos sina COA State Auditor Cylene May del Campo at Marivic Pareja, Director ng Legislative Information Resources Management Department ng House of Representatives. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, kaabang-abang ang magiging testimonya ng dalawa sa pagpapatuloy ng kanilang presentasyon sa impeachment court. Ito ay dahil sa mga nauna na nilang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong November 25, 2024, kaugnay ng ginawang pag-disburse sa confidential funds. Ako po yung nagdi-disperse as a disbursing officer. Si Colonel Lasco po, ang work lang po niya ay as a designated security officer. Siya lang po yung sa field, sa confidential operations po. Nagdi-disburse po ako ng confidential fund sa security officer po. Hindi po ako, Your Honor, ang nag-ano po ng DFPs. Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. Sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na, because I will not understand if after their clear narration of what happened during the hearing of the Committee on Good Government ay biglang mababago ang kanilang kwento. Bawal magsinungaling because they are under oath. Sina Acosta at Fajarda rin kung sakali ang kauna-una ang hostile witnesses na ihaharap ng prosekusyon sa paglilitis. Ayon sa rules of court, maaari lamang ideklara ng hukuman na unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya. Walang sapat na dahilan sa pagtangging tumestigo o nilin lang niya ang panig na tumawag sa kanya para tumestigo sa hukuman. Yung pagkakaiba with this, yung testigo na si Acosta, si Fajarda, sila po ay itinuturing ng mga unwilling or na-mention po ni Chair na hostile or hostile witness. Ito po yung pagkakaiba ng dalawang testigo na ito sa mga naunang testigo ng prosecution. This time, i-consider sila na unwilling or hostile witnesses. May pagkakaiba po yan. Yun yung dapat abangan ng taong bayan sa susunod na mga pagdinig next week. Iginiit ng kampo ni VP Duterte, wala itong personal gain sa confidential funds ng OVP at DepEd. Samantala, kasunod naman ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasantabi sa pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment ng Kamara laban kay Vice President Duterte, merong hamon ang prosekusyon sa Vice Presidente. Sagutin ang matitinding aligasyon sa mismong paglilitis. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. Sa August 10, 2026, ang ikalabing-apat na araw ng impeachment trial kay VP Duterte.
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ligtas sa pagsisiyasat ang confidential funds ayon sa isang testigo ng prosecution. Ayon sa nasabing testigo, kailangan pa rin itong busisiin at dumaan sa proseso kahit saan pa ito gagamitin. Ito ang balita ni Jed Neresina. Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po para maiwasan po yung misuse. Hindi sikreto ang confidential funds na hindi maaaring isa publiko. Ito ang makailang beses binigyang diin ni Attorney Roderick Wamil, State Auditor ng Commission on Audit at pangatlong witness ng prosecution para sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Wamil, former State Auditor ng COA, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, mayroong rules and regulations na dapat sundin sa paggamit ng nasabing pondo. Ito ang nakapaloob sa Binong Joint Circular 2015-01 o Guidelines on the Entitlement, Release, Use, Reporting and Audit of Confidential and/or intelligence funds. Nakasaad dito na kinakailangan ilahad ng bawat ahensya o tanggapan sa kanilang reports ang mga tiyak na paggagamitan o pinaggamitan ng pondo. Based po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasehan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. Nilinaw niya na bagamat confidential in nature ang nasabing pondo, kailangan pa ring mailahad o maidetalye ang paraan ng paggamit at kung saan ito napupunta. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor, kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Paliwanag pa ni Attorney Wamil na protocol ng COA na alamin kung paano nagastos ang pera upang hindi maituring na irregular expenditure ang naging paggamit ng confidential funds. Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Gayunpaman, inihayag niya na walang tiyak na probisyon sa Joint Circular 2015-01 na nagbabawal o nagpapahintulot sa paggamit ng mga alias o code name sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Inamin pa ni Attorney Wamil na hindi bineberipika ng COA kung tunay o alias ang mga pangalang nasa mga acknowledgement receipt dahil compliance audit lamang ang saklaw ng kanilang gawain. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng Malacanang ang ilang senator judge na halata umanong may pinapanigan na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat manatiling walang kinikilingan ang mga senator judge at hindi dapat nagsisilbing abogado ng isang panig. Hindi na pinangalanan ni Yusek Castro kung sino ang mga senator judge na ito dahil napanood naman aniya ng marami ang nangyaring impeachment trial sa nakalipas na mga araw. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato
na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Hindi pinapayagan ang paggamit ng alias o code sa paggamit ng confidential funds. Ayon sa isang dating opisyal ng Commission on Audit, hindi pwedeng pairalin ang confidentiality sa usapin ng accountability. Ito ang balita ni Dante Amento. Saan ba ginagamit yung mga pseudonym, 'di ba, sa intelligence fund? Hindi naman yan ginagamit sa confidential funds, 'di ba? Ipinaliwanag ni dating Commission on Audit o COA Commissioner Heidi Mendoza ang mga panuntunan hinggil sa paggamit ng mga alias o pseudonyms sa paggamit ng pampublikong pondo, partikular na sa usapin ng confidential at intelligence funds. Binigyang diin ni Mendoza ang pagkakaiba ng dalawa. Ang paggamit ng mga alias o code ay karaniwan at pinapayagan sa intelligence funds dahil sa likas na sensitibo ang pagbili ng mga impormasyon mula sa mga asset. Gayunpaman, iginiit niya na hindi ito dapat ipinapatupad sa confidential funds dahil wala namang usapin ng national security ang maaaring manganib dito. Saan? Yun ang tanong ko. Sa intelligence o sa... Dito sa confidential po, Com. Oo, kasi wala namang national security na ma-endanger eh, di ba? Oo. That's my, yun yung tingin ko. Pero kung intelligence, pwede. Intelligence, oo, kasi mayroong yan eh. Yung tinatawag nating purchase of information from asset, usually naka-code ang mga asset. Ayon kay Mendoza, hindi maaaring basta na lamang ipalagay ng COA na ang mga pangalang nakasumite sa liquidation ay mga alias. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng Joint Circular noong 2015, ang Special Disbursing Officer o SDO ay kailangang magkaroon ng Cash Disbursement Journal at mga ebidensya ng pagbabayad na nakatago sa kanilang vault. Sa mga lihim na dokumentong ito, dapat ay nakatala ang mga tunay na pangalan ng mga taong nakatanggap ng pondo. Kung halimbawang sinabi na mga aliases ito, then hiingin ko, patingin nga ng original na patingin nga ng iyong Cash Disbursement Journal, patingin ng iyong listahan, tawag natin dito, evidence of payment. Dagdag pa nito na bagamat may flexibility ang paggamit ng confidential na pondo, may kaakibat itong certification kung saan nanunumpa ang opisyal na ang pondo ay ginamit sa tama at handa silang ipakita ang mga tunay na record kung kinakailangan ng COA. Kaya nakalagay sa certification, pinapatunayan ko na ginamit ko ito talaga sa confidential activities, di ba? Pangalawa, nakalagay doon na in the event na kailanganin ng COA na tingnan yung mga pwede kong naandun yun sa vault at pwede kong ipakita sa kanila. Malinaw yun doon sa batas. Sa huli, nanindigan si Mendoza na hindi pwedeng mangingibabaw ang confidentiality sa accountability dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi naman simpleng pondo, kundi pondo ng taong bayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Malacanang ang kumakalat na pekeng impormasyon ukol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, ayon sa palasyo, nananatili ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maaresto ang senador para harapin ito ang kasong kinakaharap sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang posibleng pagsasampa ng reklamo sa mga nagpakalat ng pekeng balita tungkol sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inatasan na ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang anti-fake news desk upang tuntunin ang pinagmula ng impormasyon. Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Isa sa mga titignan ng palasyo ang posibleng papel ng ilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa paglaganap nito bukod pa sa mga troll. Tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll
na nagpakalat nito. Binigyan diin pa ng palasyo na nananatili ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maaresto si Senator Bato sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Gayunman, ipapaubayan na ng Malacanang sa mga kinaukulang ahensya kung papaano mabilis na mahahanap ang senador. Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Sa kasagsagan ng impeachment trial noong Martes, August 4, kumalat ang balitang pag-aresto sa senador na may kinakaharap na kaso sa International Criminal Court o ICC. Agad naman itong itinanggi ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of the Interior and Local Government, National Bureau of Investigation, Department of Justice at ng Philippine National Police. Maging ang abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, sinabing wala siyang natanggap na impormasyon kaugnay ng sinasabing pagkakadakip sa kanyang kliyente. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Kumalat kamakailan ang isang video kung saan maririnig ang pang-iinsulto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng umano'y mga estudyante ng isang pampublikong paaralan sa Davao City. Paalis na sana noon ang presidential chopper nang marinig sa video ang pangungutya at pagmumura sa Pangulo. Humingi na ng paumanhin ang Department of Education sa nangyari. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng DepEd Schools Division of Davao na ikinalulungkot nila ang insidente kasabay ang pagtiyak na hindi nila kukonsintihin ang mga katulad na pag-uugali sa mga estudyante. Sumasailalim na nila sa disciplinary action ang 4 na sangkot na mag-aaral. Samantala, wala pang inilalabas na reaksyon o komentaryo ang Malacanang sa isyung ito. Inihain ni Senator Francis Escudero ang isang panukalang batas na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2387, pahahabain ang kasalukuyang 4 na taong fixed term ng mga nasabing opisyal. Nakasaad din sa panukala ang pagtatakda ng susunod na regular na halalan para sa barangay at SK officials sa unang Lunes ng November 2028 sa halip na sa November 2026. Ang mga halal na opisyal ng barangay ay papayagang manilbihan ng hanggang 3 sunod-sunod na termino habang ang mga opisyal ng SK ay mananatili sa isang termino lamang. Naniniwala ang isang grupo ng mga manggagawa na posibleng maharap sa political storm ang korte kung hindi nito kakatigan ang hiling na bawiin ang temporary restraining order sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Kasunod ito ng dumaraming employer na posibleng maghain din ng kaparehong petisyon sa ibang hukuman upang pigilan ang implementasyon ng naturang dagdag sahod. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang tanong ay paano pagka hindi kinatigan ng korte ang mga manggagawa? I think may problema ang korte natin. Magkakaproblema sila na malaki. Kasi kung di nyo napapansin, meron pong national consensus ngayon. Unprecedented national consensus. This is no longer a labor issue. This is already a national issue. Problemang malaki ang posibleng harapin ng korte. Ito ang babala ng nagkais sa Labor Coalition kung hindi makikinig ang korte sa panawagang bawiin ang Temporary Restraining Order o TRO sa 85 pesos na aumento sa kita ng manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa grupo, hindi na lamang ito isang issue ng manggagawa kundi isa ng pambansang usapit dahil adila lumalawak na ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa pagpapatupad ng dagdag sahod. Kabilang dito ang ipinaabot na suporta mula sa Malacanang, Office of the Solicitor General, mga mambabatas at iba pang grupo na nananawagang i-lift ang TRO sa 85 wage increase. Can you imagine, sa panahon na may political crisis tayo, Malacanang, OSG, 21 senators na across party lines, no? All the trade union movements and the reform bloc in Congress, all of them are saying one thing, na yung TRO ay immoral and it should be lifted. So if the court would not listen to the national consensus,
then I'm afraid they would face a political storm, no, na sa tingin ko hindi nila kayang panindigan. Sa plenary sessions ng Senado kahapon, ipinanukala ni Senator Juan Miguel Zubiri ang isang resolusyon ng Senado upang hilingin sa Korte na bawiin ang TRO, na sinuportahan din ni Senator Robin Hood Padilla at iginiit na labag sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapataw ng injunction o TRO sa mga proceedings ng regional wage boards. Sa huli, inaprubahan ng Senado ang Senate Resolution 577 na humihimok sa Pasig RTC Branch 152 na alisin ang TRO at payagan ang implementasyon ng dagdag sahod. Kaninang umaga muling nagsumite ng motion to intervene at motion to dissolve ang Nagkaisa Labor Coalition dahil sa isa na namang petisyon na inihain naman sa Navotas Regional Trial Court mula sa isang employers group. Nauna nang naghain ng Trade Union Congress of the Philippines ng urgent motion to intervene kahapon upang maibasura ang naturang petisyon. And in this case, particular case, we are actually urging the court not to listen, not to follow what Pasig has done, and therefore to outrightly just reject this petition. Kasi clearly, walang batayan ito. Gate ng grupo, hindi dapat maging sandata ng mga employer ang korte para ipitin ang dagdag sahod ng mga manggagawa. Samantala, bukas naman magkakasa ang grupo ng mga manggagawa ng isang pagkilos kasama ang National Wage Coalition sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment upang hilingin sa DOLE na panindigan ng ahensya ang desisyon ng Regional Wage Board na magpatupad ng 85 pesos wage increase sa NCR. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain ng Makabayan lawmakers ang House Resolution number 1340 sa Kamara para ipanawagan ang agarang pagbawi sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 pesos wage hike para sa National Capital Region na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Isinusulong din ng resolusyon ang agarang pagpapatupad ng 60 pesos na dagdag sa arawang sahod. Nakapaloob din sa panukala ang hiling na maimbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang paglalabas ng TRO na umano'y paglabag sa Labor Code of the Philippines. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagpatupad ng restriksyon ang bansang China sa pag-export ng drone sa bansang Amerika, kasabay ng pag-alagay sa blacklist ng 6 na kumpanya ng US. Tugon ito ng Beijing sa bagong trade sanction ng Washington dahil sa umano'y forced labor at banta ng China sa national security ng Amerika. Sa pahayag ng Chinese Ministry of Commerce, ang panibagong sanctions ay tahasang paglabag sa karapatang pangkalakalan ng China. Kabilang sa mga kumpanya na inilagay sa blacklist ang biotech company na Applied DNA Sciences at ang geoscience research firm na Stratum Reservoir, kung saan ipinagbawal ng Beijing ang anumang uri ng transaksyon. Ayon sa China, ang mga ito ay ilan sa mga sumusuporta sa anilang illegal na sanction ng US. Isasara na ng Amerika ang ilang embahada nito sa ibang bansa. Ayon yan sa kalatas na ipinarating ng US State Department sa US Congress. Batay sa nasabing kalatas, ang mga foreign post na isasara ay ang US Embassy sa St. George sa Grenada, ang mga konsulado sa Nagoya, Japan, Medan, Indonesia at Winnipeg sa Canada, at ang embassy branch sa Douala, Cameroon. Bahagi umano ito ng planong downsizing ng US sa mga foreign posts na hindi naman aktibo ang partisipasyon sa mga geopolitical events.
Nilalakad na ni Secretary General Mark Rutte ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO upang mapapayag ang mga itong magpadala ng karagdagang missile interceptor sa Ukraine. Sa gitna ito ng sunod-sunod na pagpapaulan ng Russia ng missiles na hindi na kayang salagin pa ng Kiev. Ito ang balita ni Bradley Rubuza. Nagpakawala ng missile barrage ang Russia sa siyudad ng Kiev at sa iba't ibang lugar ng Kiev region. Aabot sa 44 na individual ang nasugatan, habang 17 ang mga bagong dagdag sa casualty ng giyera nito sa Russia. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, ito ang dahilan kung kaya ganun na lang ang kanilang pakiusap ng dagdag na interceptor missiles mula sa kanilang mga kaalyado. Maiiwasan sana ang maraming buhay na mawawala kung hindi makakarating sa kanila ang mga missile ng Russia. Наш оборонно-промисловий комплекс України повинен займатися і зосередитись разом з партнерами, щоб побудувати нашу вітчизняну систему протиповітряної оборони. Maging sa karagatan, hindi tumitigil sa pag-atake ang Kremlin. Nagsagawa ng drone swarm ang Russian forces sa mga barko ng Ukraine sa Black Sea, kung saan 3 barko ang pinakabagong tinamaan. Base sa ulat ng Russian Military of Defense, ilang ballistic missiles ang pinakawalan patungo sa direksyon ng Dobropolye, kung saan tinamaan ang isang command post ng Ukrainian military. Ayon kay Zelensky, nakipag-usap na rin anya siya kay Secretary General Mark Rutte ng North Atlantic Treaty Organization o NATO patungkol sa kanilang sitwasyon sa pag-asang makakakuha siya ng suporta at dagdag na armas. Aniya ang buhay, ari-arian at mga infrastruktura ng Ukraine ay nakasalalay na ngayon sa suporta ng mga kaalyado nito sa Europa at maging sa Amerika. Tumugon naman ang NATO leader at sinabi na nakikipag-usap na ito sa mga miyembro ng grupo upang agad na makapagpadala ng dagdag na air defense. Sa ngayon, patuloy sa pagpaplano ang Ukraine sa kanilang depensa upang maiwasan ang pagtama sa kanila ng mga missile ng Russia. Ito ay kahit sa gitna ng limitado nilang resources at puwersa. Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні, бо це по стратегічно важливій інфраструктурі, по цивільному населенню, військовим по цивільним, безумовно. Вони цим займаються, будуть це робити. Bradley Rubuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aabot sa 49 million na individual sa buong mundo ang tinatayang makararanas ng kagutuman dahil sa posibleng epekto ng Super El Nino. Bata ito sa pagtaya ng United Nations World Food Program. Babala ng ahensya ang vulnerable communities na makararanas na ngayon ng kahirapan, kaguluhan at kawalan ng trabaho ang posibleng magutom pangunahin sa Central America at Southern Africa. Inaasahang sa mga buwan ng Setyembre hanggang Disyembre, mararanasan ang peak ng El Nino. Gagawin ng 5 taon ang validity ng working visa na Type 2 foreign workers sa Japan, alinsunod sa planong ipatutupad ng Japan Immigration Service. Matapos ang isasagawang public consultation ay nakatakda itong ipatupad sa January 2027. Sakop nito ang lahat ng dayuhang manggagawa na nasa ilalim ng specified skills sector. Sa kasalukuyan, ang mga foreign migrant worker sa ilalim ng Type 2 visa ay binibigyan lamang ng 6 na buwan, 1 o hanggang 3 taong pananatili sa Japan depende sa uri ng kanilang trabaho at sa pangailangan ng industriya. Ayon sa Japanese government, agad nilang ilalabas ang detalye ng bagong pulisiya, oras na ito ay maisapinal na. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Nasa karagatan na ang bagyong Maymay matapos nitong tawirin ang Luzon ayon sa Pag-asa.
Alas 4 ngayong hapon na mataan ito ng Pag-asa sa layong 150 kilometers east-northeast ng Itiague, Isabela. Humina na ito at ngayon ay isa na lamang tropical depression habang kumikilos palayo sa Luzon. Gayunman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang southeastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Kaling at Ifugao na kung saan nararanasan ang pag-ulan at pagbugso ng hangin. Samantala, kalat-kalat na pag-ulan din ang umiiral sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at Babuyan Islands. Dahil naman sa habagat ay may paminsan-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at iba pang bahagi ng Luzon. Kapareho ring panahon ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Antique. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa mga susunod na oras ay humina pa at maging isa na lamang low pressure area ang bagyong Maymay. Nagtamo ng malaking pinsala ang ilang pangunahing lugar sa La Trinidad at Baguio City sa Benguet. Patuloy naman ang pagragasa ng tubig sa mga ilog at ilang pangunahing kalsada ang hindi pa rin madaanan bunsod ng pinsalang dulot ng sama ng panahon. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Hindi pa madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang ilang pangunahing kalsada sa Cordillera bunsod ng pinsalang dulot ng sunod-sunod na pag-ulan, bunsod ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang sa pansamantalang hindi madaanan ang Cannon Road, Benguet, Nueva Vizcaya Road, Baguio Itogon Road, ang Ambyong Lubas Road, Longlong Balite Tamawan Road. Payo ng mga otoridad sa mga motorista, planuhing mabuti ang pagbiyahe at dumaan sa itinakdang alternative route at palaging nakamonitor sa abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, nagbabadya naman ang panganib sa bahaging ito ng Cannon Road sa Barangay Camp 6 dahil sa napipintong paggulong ng malaking tipak ng bato mula sa itaas sakaling hindi humupa ang ulan. Matindi naman ang pagragasa ng tubig sa Bued River sa bahagi ng Barangay Camp 7 sa Baguio City. Indikasyon ng posibleng panganib, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog. Ang tanimang ito nagmistulan ng ilog at tuluyan ng nalubog ang mga pananim bunsod ng pag-apaw ng Bolo Creek sa La Trinidad. Gayunman, matyaga ang ilang magsasaka sa pagsalba sa ilang pananim na pwede pang mapakinabangan. Sa kalapit na lugar, natabunan ng landslide ang isang bulaluhan sa Barangay Silan bandang alas 8 ng umaga kanina, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. 4 sa mga individual na nasa loob ang agad nakalikas. 3 ang naiwan sa loob na pawang mga cook ng kainan. Batay sa impormasyon ni Benguet Police Provincial Office Director Colonel Junicio Bonoy, ang mga ito ay nasa kusina nang mangyari ang pagguho. Ayon sa pulisya, bandang alas 10 ng umaga ay nakuha pang buhay ang isang 66 anyos na lalaki at agad na isinugod sa ospital. Makalipas ang ilang minuto ay nakuha na rin ang 2 pa nitong kasamahan, subalit ang mga ito ay wala ng buhay at idineklara ng dead on the spot. Ayon kay Colonel Bonoy, wala nang natitira pang pinaghahanap, kaya formal na nilang itinigil ang search and retrieval operation sa lugar. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kritikal ang mga unang segundo sa mga kaso ng choking, cardiac arrest at iba pang katulad na medical emergencies. Kadalasan ang mga taong nasa paligid ang maaring unang makatugon, kaya pinaigting pa ng UNTV News and Rescue ang pagbibigay ng training sa mga kawani ng barangay at volunteers gaya na lamang sa isang barangay sa Quezon City. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Catherine Fernandez. Bago pa man makarating ang mga emergency responder, ang mga barangay staff at mga volunteer ang madalas na unang nakahaharap sa mga insidente sa komunidad.
para matulungan silang maging handa sa mga medical emergencies at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga life-saving procedures. Nagsagawa ang UNTB News and Rescue ng Basic Life Support Seminar para sa mga barangay staff at volunteers ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Layunin ng pagsasanay na maihanda ang mga kalahok sa tamang pagtugon sa mga insidente ng choking at sudden cardiac arrest, lalo na sa mga komunidad na may maraming senior citizens at mga residenteng may mga karamdaman. Dumadami kasi yung insidente ng choking. So kaya dapat aware din yung community doon sa kung paano yung dapat na gawin. Ayon pa sa training officer, isa rin sa mga nakikitang pangangailangan ng komunidad ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa hands-only CPR dahil sa pagdami ng mga senior citizens at mga taong may mga sakit sa puso. Napili din natin itong pagtuturo ng hands-only CPR para alam ng community sa kung ano yung mga dapat gawin if in case na nagkaroon ng sudden cardiac arrest. Sa aktwal na pagsasanay, ipinakita ang tamang paraan ng pagresponde sa mga biktima ng choking. Ipinaliwanag ang kahalagahan ng agarang pagkilos sa mga unang minuto ng emergency. Hanggat may malay, hanggat hindi natatanggal yung nakabara, diretso lang tayo doon sa pagbibigay ng 5 back blows at 5 abdominal thrust. Nagkaroon din ng hands-on training sa hands-only CPR kung saan aktwal na nagsanay ang mga kalahok sa paggamit ng mga CPR mannequin upang mas maunawaan ang tamang bilis, lakas at paraan ng chest compressions. Malaking bagay rin para sa mga kalahok ang pagkatutong gumamit ng hands-only CPR dahil mas madali na itong maisasagawa kahit ng mga ordinaryong mamamayan. Tuwa ako kasi meron na pala yung, kung may CPR, nandun na pwede yung lang po yung gagamitin, hindi na siya yung automatic resuscitation, na pwede na palang gawin yon sa ngayon. Then, yung choking, medyo na-refresh po ako kasi concerned po ako bilang kami po ay nag-volunteer sa eskwelahan. Nandun kami sa part na mga estudyante at mga kaguruan yung aming mga ginagabayan. So, malaking bagay po itong nangyaring training. Ayon pa sa kanya, magagamit nila ang mga natutunan hindi lamang sa barangay, kundi pati sa mga paaralan kung saan sila naglilingkod bilang mga volunteer. In case na may mangyari po sa eskwelahan, nandun din po kami para pwedeng magbigay ng first aid para sa kanila. Sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, layunin ng UNTB News and Rescue na mas mapalawak pa ang bilang ng mga mamamayang may kaalaman sa basic life support upang mas maraming buhay ang mailigtas sa mga kritikal na unang minuto ng isang emergency. Sa mga nangangailangan ng training tungkol sa basic first aid and life support training, maaaring makipag-ugnayan sa UNTB News and Rescue Hotline 8911 UNTB o 8911-8688. Catherine Fernandez, UNTB News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay ang unang round ng laban ni Alex Ayala sa National Bank Open sa Toronto, Canada nang talunin ang American tennister na si Alicia Parks 6-1, 4-6, 6-2. Sa kanyang speech matapos ang panalo, pinasalamatan ni Alex ang kanyang mga fans sa mainit na pagsuporta. Ikinatuwa naman ng tournament organizer ang sold-out na tickets sa laban ni Alex na inspired ng pagkapanalo niya ng kanyang first WTA title sa Washington. Sunod namang makakaharap ni Alex ang isa pang American professional tennis player na si Cathy McNally, ang world number 50 sa pagpapatuloy ng kanyang WTA 1000 run. Hindi tumugon sa patawag ng National Bureau of Investigation si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Ito ay para sana sa gagawing pagtatanong ng NBI kaugnay ng aligasyong honey trap scheme at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang balita ni Benedict Samson. Alas 2 pasado na po, ang appearance po ay alas 10. So it is safe to assume na hindi na pupunta yung sinampi na natin.
Walang Congressman Leandro Lebiste ang nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation National Capital Region ngayong araw. Kaninang alas 10 ng umaga sana ang schedule nito para tumugon sa kanilang patawag. Ngunit pasado alas 2 ng hapon ay wala pa ring tugon ng kampo ni Congressman Lebiste kung makararating ito sa kanilang tanggapan. Sa kabila ng hindi pagtugon ni Congressman Lebiste sa tanggapan ng NBI-NCR, nagpadala naman sila ng sulat sa pamamagitan ng courier service kung saan humihiling sila ng records ng ginagawang investigasyon. Late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Lebiste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview kung magpunta sila rito. Ayon kay NBI-NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongallo Jr., hindi nila maaaring ibigay ang kopya ng kanilang paunang investigasyon, ngunit maaari naman nila itong ipakita sakaling magpunta ang isang ipinatatawag na individual. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi makukompromise yung investigation, plus yung mga persons or personalities involved, baka makompromise din. Kaugnay nito, binigyan muli ng palugit ng NBI-NCR sina Congressman Lebiste sa darating na Martes, August 11 ng alas 10 ng umaga. Habang alas 2 ng hapon naman si dating Presidential Advisor on Legal Affairs Secretary Jacinto Jing Paras. Nilinaw ng NBI na parte ng due process ang pagpapatawag nila kina Congressman Lebiste at dating Secretary Paras. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, this is part of due process, di ba? Due process, ibig sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ni Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni dating Secretary Jing Paras, na nababahala sila sa patuloy na pagkalat sa pamamagitan ng media nang hindi pa beripikado at may kinikilingang paratang laban sa kanyang kliyente. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, hindi anya parte ng criminal justice system ang pagsasagawa ng isang paglilitis sa harapan ng television camera o court of public opinion dahil bago ito ay dapat sumailalim ito sa legal na proseso ng nararapat na otoridad para magsagawa ng investigasyon. Nananawagan din ng abogado sa mga kawani ng media na pairalin nito ang pinakamataas na pamantayan ng pagiging patas, objectivity at professional responsibility upang bigyang linaw ang pagkakaiba ng paratang sa napatunayang katotohanan dahil ang pagiging responsableng mamamahayag ay nagpapatibay sa pangangasiwa ng hustisya. Wala namang inilabas sa pahayag si Congressman Lebiste kaugnay ng hindi nito pagtugon sa sapina ng NBI. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng motion for partial reconsideration ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw. Ito ay upang hilingin ang pagkansila sa piyansang ibinigay kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng kanyang kasong malversation through falsification of public documents. Ayon sa korte, nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ng dating senador sa nasabing kaso. Gayunpaman, sa mosyong isinumite ng Ombudsman, iginiit nito na nagkaroon ng seryosong pagkakamali ang korte sa naging desisyon nito. Ayon sa prosekusyon, hindi isinaalang-alang ng Sandigan Bayan ang mga ebidensyang nagpapakita ng aktibong pakikilahok ni Revilla sa isang pagsasabwatan o chain conspiracy na nagresulta sa iligal na paglilipat ng pondo ng bayan. 24 na priority bills ang tinalakay sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ngayong araw sa Malacanang. Kasama dito ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at ang pag-abolish sa System Loss Charge na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na maisama sa priority list ng Kongreso. Bukod pa ito sa pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act at iba pang mahalagang panukalang batas. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA Amendments, System Loss Abolition, ERC Strengthening at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbibigay ng kapangyarihan kay Interior Secretary John Vic Remulla na magtalaga ng mga otorisadong kinatawan na siyang mag-aaproba ng foreign travel requests ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Layunin ng direktiba na mapabilis ang pagproseso ng dumaraming aplikasyon para sa foreign travel ng LGU officials at gawing mas episyente ang sistema habang pinananatili ang pananagutan at sapat na pangangasiwa sa mga lokal na pamahalaan. Magiging epektibo ang Administrative Order No. 47 matapos itong mailathala sa Official Gazette na may pangkalahataang sirkulasyon. Mananatiling suspindido ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan ayon sa Department of Transportation. Sa kabila nito, sinabi ng kagawaran na tuloy pa rin ang mga pagdinig sa fare hike petitions na nakabinbin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang sabi nga po ng Pangulo sa atin ay mas lalo na po ngayon na yung presyo ng langis hindi po stable. At ang mga ganitong problema, sabi ng Pangulo, kailangan ang gumawa ng solusyon ay gobyerno, pamahalaan. At hindi po dapat natin ipasa itong pasalin na to sa commuting public. Wala sa plano ng pamahalaan na pasanin ng publiko ang epekto sa sektor ng transportasyon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan diin ng Department of Transportation o DOTR sa gitna ng mga panawagan at petisyon para sa karagdagang singil sa pasahe sa mga Public Utility Vehicle o PUV. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi pa rin maipatutupad ang mga fare hike, partikular na ang naaprubahan noong Marso nang magsimula ang gyera sa gitnang silangan. Mananatiling suspended po ngayon yung fare hike na piso at 2 piso. May pangarawa po tayong fare hike. No? I think this is the pending petition with LTFRB. Tuloy po yung pandinig dyan. Yung hearing natin dyan, yung proseso, tuloy-tuloy pa rin po. And I think on Monday, may hearing po ang LTFRB. Pansamantala, ayon kay Secretary Lopez, pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay naman ng uplift assistance para sa transport sector. Based sa usapan namin ni Secretary Rex, isasama na po yung transport group dito. So masasama po sila sa next ng uplift assistance natin at makakasama rin po sila dun sa sinasabi nating 2,000 monthly until December. The details po, hayaan ko si Secretary Rex po, no? Because that's the program of DSWD. Bukod sa uplift assistance, maglalaan din ng DOTR ng pondo para sa mga kasali sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Gagamitin ang pondo para sa equity subsidy at amortization support ng mga operator na hirap makabayad sa kanilang unit na umaabot ng hanggang 20,000 pesos. Target ng programa na matulungan ang mga nahaharap sa panganib ng forced closure dahil sa mataas na presyo ng krudo at operating costs. Inihayag rin ng Department of Transportation na magkakaroon ng waiver sa toll ng North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Gayon din ang mga bayad sa ilang terminal sa Metro Manila. Kinausap natin ang Toll Regulatory Board, no? At sila EDJR. At tayo nakiusap sa NLEX, no? At sa SLEX. At kami nagpapasalamat po na starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no? They're going to waive the toll fee
for all provincial buses po na dadaan sa ating expressway. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang pagkilala ng Department of Migrant Worker o DMW ang Filipino Chief Engineer na nasawi sa Romania. Personal na pinuntahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at mga kinatawan ng Pilipinas ang labi nito sa Tulcea County Hospital. Kabilang ang engineer sa 3 mga Pinoy na nailigtas ng Romanian emergency responders mula sa MT Gas Lisbon na hinihinalang inatake ng drone noong July 21 sa Black Sea. Ang 2 Pinoy seafarers na kasama ng nasawing engineer ay nai-repatriate na pauwi sa Pilipinas. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyo at habagat. Ayon sa ulat na natanggap ng Philippine National Police o PNP mula sa kanilang mga tauhan sa mga apektadong lugar, nakapagtala na ng mga casualty sa mga lugar ng Rizal, Pangasinan, La Union at Benguet. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan na yung naitatalang nasawi sa bagyo at habagat? Aga umabot na sa 6 na individual ang nasawi. Batayan sa paunang ulat na natanggap ng Philippine National Police mula sa kanilang mga tauhan sa iba't ibang mga probinsya dahil yan sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang na dyan aga yung 2 nasawi sa isang landslide sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Patay sa landslide ang 2 empleyado ng isang bulaluhan sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet. Sila ay crew at cook sa nasabing establishmento. Nakaligtas naman ang isa pang kanilang kasama na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa quick response po ng kasama ng ating mga other government agencies, together with our PNP personnel, we were able to rescue 1. Unfortunately, 2 died dun po sa landslide. 66-year-old male as well as a 31-year-old male. 2 rin ang nasawi sa rockslide sa Rodriguez, Rizal. Ang magkapatid na biktima na nasa loob ng isang kubo at nagluluto nang maganap ang insidente kahapon. Samantala, may 2 o magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Alaminos, Pangasinan at Luna, La Union. Bagamat mula sa mga tauhan ng PNP sa grounds ang mga ulat, nilinaw ng pambansang pulisya na dadaan pa rin sa validation ang mga upang matiyak ang may direktang kaugnayan sa sama ng panahon ng pagkasawi ng mga biktima. Validation po yan. But yung our personnel on the ground is already confirmed ito pong mga nangyari. So we will have to, kagaya nitong drowning, we will have to, just like the question of Sir, we will have to validate if this was really caused by the typhoon. Sa ngayon aga, nakadeploy na ang nasa 877 tauhan ng PNP para tumulong sa mga apektadong lugar at may 10,000 reserve force na nakahandang i-deploy. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense, Region 3 ang may pinakamataas na bilang ng mga naapektuhang residente na umabot na sa mahigit 14,000 na pamilya. Apektado rin ang Regions 1, 2, 5, 9 at Cordillera. Sa ngayon, wala nang naitalang malawakang preemptive evacuation dahil humihina na ang pag-ulan sa ilang lugar. Samantala, nananatiling hindi madaanan ng 12 kalsada at 3 sa Cordillera. 3 tulay din sa Region 2 ang hindi passable habang may power at water interruption naman na naitala sa Region 1. We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar. Hindi lang siya dun sa tinatahak niya na Northern and Central Luzon. Nag-ahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Sa ngayon, nakataas ang full alert status ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ayon sa Malacanang.
Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Aga naglaan na rin ng 1.8 million pesos na humanitarian assistance ang pamahalaan para sa apektado ng bagyo at habagat. Nakapamahagi na rin ang DSWD ng mga family food pack at gayon din ng mga sleeping kit sa ilang mga probinsya, kabilang na dyan sa mga residente sa Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at maging dyan sa Zamboanga City. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpadala ng 2 bagong excavator ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa lokal na pamahalaan ng Naga City. Ito ay upang magamit sa dredging activity at paglilinis ng Sagup Creek at iba pang sapa sa lungsod. Ngayong araw, magkasamang nag-inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo sa dredging activity. Daan-daang pares ng peking kilalang brand ng rubber shoes ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Cavite, kamakailan. Ang mga counterfeit products ay nagkakahalaga ng aabot sa 700 milyong piso. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang responsable sa smuggling ng mga naturang peking produkto na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs and Intellectual Property Laws. Inalis sa pwesto ni Public Works Secretary Vince Dizon ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur 1st District Engineering Office matapos ang road crash sa Barangay Magais, Bayan ng Del Gallego. Ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na road safety warning signs at traffic safety devices na ginagawang bahagi ng kalsada sa lugar. Kasunod nito, iniutos na rin ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng investigasyon upang malaman kung may iba pang dapat papanagutin sa insidente. Pinaalalahanan naman ng kalihim ang mga tauhan ng DPWH at kontraktor nito na tiyaking maayos ang resulta ng mga proyekto upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng publiko. I have already replaced the district engineer of the 1st District of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the kontratista accountable kasi responsibilidad ng kontratista yon na maglagay ng tamang safety sign. Tumatanggap na ng aplikasyon para sa bayad pinsala ang Department of Agriculture mula sa mga hog raisers sa Negros Oriental na apektado ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa DA Provincial Agriculture Technology Coordinating Office, ang mga hog raisers na ang mga alagang baboy ay napabilang sa culling o depopulation efforts ng pamahalaan ay kwalipikadong mag-apply ng indemnification benefits. Ang halaga ng bayad pinsala ay depende sa klase ng baboy, partikular ang mga inahin at bulugang baboy. Nilinaw naman ang ahensya na hindi kasama ang mga biik sa tutumbasan ng kompensasyon. Umangat na sa third spot ng standing ang AFP Cavaliers matapos nilang makuha ang back-to-back win sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12. Samantala, inilaglag naman ng DENR Lawin Patrollers sa ikalimang pwesto ang Comelec Vanguards mula sa kanilang upset victory. Ito ang balita ni JP Nunez.
Isa na namang mainit na bakbakan ang ipinamalas ng mga kupunan sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena sa Maynila nitong Miyerkules. Sa first game ng doubleheader match, isang dominating performance ang ipinakita ng AFP Cavaliers kontra PhilHealth Health Insurers para sarahan ang kanilang tsansa na makausad sa semifinals. First quarter pa lang ng bakbakan sa hardcourt, agad na pinaputukan ng Cavaliers ang Health Insurers para tapusin ang unang yugto sa score na 20-11. Sa second quarter, lalo pang pinalobo ng AFP Cavaliers ang kanilang puntos nang kumamada ng 21-14 run at itala ang kanilang double-digit lead sa pagtatapos ng first half sa score na 41-25. Napanatili ng AFP Cavaliers ang kanilang mabilis na opensiba upang hindi napadikitin pa ang Health Insurers hanggang sa huling sandali ng kanilang sagupaan. As the buzzer sounded, lamang ng 7 puntos ang Cavaliers for their undoubted win sa score na 86-79. Best player of the game muli si player number 18 Michael Banyaria na bumuslo naman ng 22 points. Subak lang palagi at hard work lang palagi sa practice, tsaka teamwork, tsaka puso palagi sa laro, ma'am. Yun lang po yung nagdadala po sa amin sa panalo po ngayon. Sa second game, pinanipis ng DENR Lawin Patrollers ang tsansa ng Comelec Vanguards na umusad sa next round. Bagaman eliminated na sa next round ang DENR Lawin Patrollers, dinagit nila ang panalo sa Comelec Vanguards. Sinimula ng Lawin Patrollers ang kanilang tapatan sa 10-0 run. Bagaman nakatabla ang Vanguards bago matapos ang bakbakan sa unang yugto, iniwanan pa rin sila ng Lawin Patrollers ng 4-point lead sa pagtatapos ng first frame. Sa second quarter, pumukpok na ng pagbuslo ang Vanguards para baliktarin ang kanilang sitwasyon at tamkan ng double-digit lead ang Lawin Patrollers sa pagtatapos ng first half sa score na 51-37. Pero hindi sumuko ang Lawin Patrollers kung saan sa pagtatapos ng third quarter ay tinapyas nila ang 14-point lead na kalamangan ng Vanguards sa 1 puntos. 68-69. Pero hindi sumuko ang Lawin Patrollers kung saan sa pagtatapos ng third quarter ay tinapyas nila ang 14-point lead na kalamangan ng Vanguard sa 1 puntos, 68-69. With more than 2 minutes remaining sa fourth quarter, nabawi na ng Lawin Patrollers ang kalamangan at tuluyan nilang dinagit ang panalo sa final score na 87-84. Best player of the game si Federico Alupani na kumamada ng 16 points at 7 rebounds. Ayun lang po, sabi ni Coach, laruin lang namin yung best namin, go hard lang sa laro, tapos bigay lang namin yung 100% namin. Kaya unti-unti namin bumaba yun lamang hanggang fourth quarter. Matapos ang doubleheader match, nangunguna pa rin sa standing ang PNP Responders. Pangalawa ang Ombudsman Graft Busters. Umakyat sa third spot ang AFP Cavaliers. Pang-apat pa rin ang Judiciary Magis. Bumaba sa fifth spot ang Comelec Vanguards. Habang nananatili pa rin ang standing ng OP Bagong Pilipinas sa 6th spot, PhilHealth Health Insurers sa 7th spot, at DENR Lawin Patrollers sa last spot at eliminated na sa next round. Abangan ang susunod pang mga bakbakan sa hardcourt na mapapanood rin sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat po at shout out kina Martilio Carl Macol, gayon din kay Marie Tiffany Jover at kay Ricardo Rementilia. Gayon din po, maraming salamat kay Edgar Dobal Mores, kay Eddie Pajarillo, gayon din shout out kay David Salvador.
Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po kayo sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa amin pong Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan. Kapitulo 2, versikulo 6 na nagsasabi, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Amin pong inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.